Tinig ng bayan, boses ng masa para sa masa. Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan. Aba, mainit na naman ang foreign policy topic ngayon. May matinding palitan raw ng salita sa pagitan ng Chinese Foreign Ministry at ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng China, huwag daw makisali ang Pilipinas sa tensyon sa Taiwan. Pero si PBM, aba, diretsyong sagot. Playing with fire? I was just stating facts. Kung sa iba, normal lang ito, pero sa foreign policy, lalo na sa relasyon natin sa China, iba ang bigat ng bawat salita. At syempre, hindi natin maiwasang ihalintulad ito sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi noon, iba raw ang diskarte. August 8, 2025, Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun, we urge the Philippines to adhere to the One China principle and refrain from playing with fire on issues concerning China's core interest. August 11, 2025, sagot ni PBM, playing with fire? I was just stating facts. Nanggaling ito matapos sabihin ni PBM na kung magkakaroon raw ng gulo sa Taiwan, hihilain tayo sa ayaw at sa gusto natin. We will be dragged into that mess. China, nagprotesta raw matapos ang remarks ni PBM. Mga katinig ko, sa international relations, bawat salita may bigat. Yung playing with fire comment ng China, ibig sabihin, warning na yon. At yung sagot ni PBM na I was just stating facts, pwedeng tumaas ang tensyon. Kung titignan natin, parang walang filter. Diretsyong sagot, walang diplomatic cushioning. Hindi naman ibig sabihin na dapat palaging safe, pero iba yung timing at tono sa ganitong sitwasyon. At dito pumapasok yung comparison sa panahon ni PRRD. Kasi si Duterte, kahit pro-China raw ang tingin ng iba, marunong magtimpla ng salita para hindi masyadong mag-escalate ang tensyon. Noong panahon ni PRRD, kahit may mga issue sa West Philippine Sea, ginagamit niya yung mga linya na nagpapakita ng respeto, pero sabay naninindigan sa national interest. PRRD was known raw for balancing. Kaibigan sa China, kaibigan din sa US, para may leverage ang Pilipinas. Sa ganitong klaseng tensyon gaya ng Taiwan, hindi siya basta maglalabas ng statement na pwedeng mag-trigger ng diplomatic protest. Ito yung sinasabi ng mga pro-Duterte supporters na hindi ito simpleng pagkaiba ng style, kundi malaking factor sa kung paano tinitingnan ng ibang bansa ang Pilipinas. Kung susuriin natin, tama naman na maghanda ang Pilipinas kung sakaling lumala ang sitwasyon sa Taiwan. Pero ang tanong, kailangan bang sabihin ito sa paraang pwedeng ma-frame na kumakampi tayo sa isang side? Ito ang delikado. Kasi kapag naramdaman ng isang bansa na kakampi tayo sa kalaban nila, pwedeng maapektuhan ang trade, investment, at maging ang seguridad. Sa panahon ni PRRD, yung mga ganitong preparation, ginagawa ng tahimik, strategic planning. Pero walang public statement na pwedeng ma-misinterpret. Una, lalong tatagal at lalala raw ang diplomatic friction sa China. Pangalawa, baka ma-justify ng China ang mas agresibong kilos nila sa paligid ng Pilipinas gaya ng South China Sea patrols. Pangatlo, pwedeng gamitin ng oposisyon sa loob ng bansa para questionin ang foreign policy ng kasalukuyang administrasyon. Kaya nga, sinasabi ng iba, hindi ganito si PRRD noon. Sa kanya, laging may element of control, kahit mainit ang sitwasyon. Mga katinig ko,
Sa foreign policy, hindi lang mahalaga kung ano ang sinabi. Mas mahalaga kung paano at kailan ito sinabi. Sa kasalukuyang sitwasyon, malaki ang kaibahan sa style ni PRRD noon at ni PBBM ngayon. Hindi natin sinasabing mali si PBBM. Pero malinaw na magkaibang-magkaiba ang approach at kung titingnan ang stability ng relasyon sa China, mas maingat raw si Duterte. Sa dulo ang tanong, sa panahon ng mas pinong geopolitical tensions, alin ba ang mas epektibo? Ang diretsong sagot o ang diplomasyang may timpla? Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe ha sa Tinig ng Bayan, kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-saring komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, pag nagkagulo, unang-una itong aalis ng bansa papuntang Hawaii. Sinong hihila sa kanya? Ay yung amo niyang kano? Bakit diyan masabi ng ibang ASEAN country? Kasi di tuta at uto-uto. Kaya ayon, malago at maganda ang mga bansa kesa dito sa Pinas na ang tourist attraction ay swimming in baha with free leptospirosis. Gusto mo lang mag-declare ng martial law para ma-extend termino mo. Pero ang totoo, takot ka naman. Takot ka nga sa pinsan mo na Bonjing sa China pa kaya? Muli, ang mga opinyong ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sama-sama nating palakasin ang Tinig ng Bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!